Si De Ocampo nga at Tenorio ay napaseryoso sa kanilang nasaksihan dahil sinupal pala ng isang 5'6" ang kanilang player na isang 6'2". Kinben Book 6, Chapter 19. Masayang sinalubong ng mga players ng Cavite ang kanilang mga kasamahan nang tumawag ng timeout ang Calapan City dahil nakapagtala sila ng 16 points na lamang ngayong second half. Kalmado namang umupo si Willie na napatingin pa nga sa scoreboard sa itaas. Hindi pa tapos ang laro. Mas magandang magsaya tayo kapag tumunog na ang huling buzzer na tayo ang lamang. Sabi nga ni Willie habang binubuksan ang kanyang tubigan. Basta ipagpatuloy lang ninyo ang game plan natin. Hindi ninyo kailangang sumabay sa bilisang laro nila. Gawin lang nating simple ang laro. Hanggat wala silang defender na pipigil kay Willie at hanggat hindi nila mapipigilan ang playmaking ni JC, malaki ang chance na atin ang larong ito. Sabi naman ni Coach De La Rosa na napatingin sandali sa bench ng kalaban. Ngayon, ano kaya ang isasagot nila sa team ko? Mukhang hindi epektibo ang dalawang lineup na ipinasok nila. Sabi pa nga ni Coach Alan sa isip na marahang napatingin din sa kanyang mga players na makikitang nag-uusap tungkol sa mga plays na ginawa nila ngayon. 31 points na ikaw, Kuya Willie. Mukhang ikaw na ang best player ng game na ito. Masayang wika nga ng rookie na si Joe Mariano. Napatango naman si Willie. Napatingin nga rin siya sa kanyang coach at naalala niya ang 60 points na plano nila. Kung iisipin ay malayo-layo pa siya roon pero pakiramdam niya ay kaya niya pang magawa iyon. Nakakaramdam na rin naman siya ng panalo sa larong ito, lalo pat ang dalawang lineup na pinaglaro ng Calapan ay nabigo na makakuha ng momentum laban sa kanila. Pero kung matatambakan namin sila ay baka palabasin na rin ako ni Coach. Naisip nga rin ito ni Willie at napapaisip siya kung paano kayang stats ang magandang magawa niya sa larong ito. Pansin nga rin ni Coach Alan ang lalim ng iniisip ni Willie. Batid niyang ang usapan nila na 60-point game ang iniisip nito. May posibilidad nga kasi na hindi nito maabot ang puntos na iyon, lalo pat pwedeng tambakan nila ang Calapan City kung pagbabasehan ang mga nangyayari ngayon sa laro. JC, ipasa mo lang ang bola kay Willie. Sambit nga ni Coach Alan. Basta ang depensa sa kalaban ay huwag din ninyong kalimutan. Hanggat wala makakapigil sa pag-score ni Willie sa labang ito, sa kanya ninyo ibigay ang bola. Nang marinig naman iyon ni Willie ay napaseryoso siya nang mapatingin sa kanyang coach. Ngumiti nga ito sa kanya at tumango. Tutulungan kitang magawa ang gusto mo. Marami ka na nagawang mabuti sa team na ito, kaya ipo-focus yung opensa ng team natin sa iyo sa game na ito. Malaking bagay na kagad ito dahil may advantage ka sa katapat mo sa Calapan. Sabi nga sa sarili ni Coach De La Rosa na biglang naalala ang pagsisimula nila ni Willie noon sa Cavite. Nagkita silang dalawa noong nag-quit na ito sa PBA. Ilang taon na nga ang nakakalipas noong magsisimula pa lang din ang Cavite sa pagbuo ng lineup na ipapasok nila sa Maharlika League. Bakit sa Maharlika League ka maglalaro? Ang ganda na ng karir mo sa PBA. Pwedeng maging isa ka sa magagaling na big man. Maganda nga po, Coach. Kaso, hindi ko gusto yung bigla na lang nililipat ng team. O kaya, yung mga teammates ko ay mapupunta sa iba. Hindi ba, Coach, pwedeng magkakasama pa rin ang isang team palagi? Hindi ba mas magbibuild ng chemistry iyon? Ayaw ba nila iyon? Seryosong binika nga ni Willie. Kasalukuyan nga silang nasa 13 Martires, kung saan ay kasama si De Ocampo sa bubuuing kupunan ng Cavite para sa pagpasok nila sa Maharlika League. Iba ang PBA. Wala ka talaga magagawa kapag ganoon ang gusto ng management. Kumbaga, pinapasahod ka nila. Kaya maglalaro ka lang at hindi pwedeng kumontra sa mga trades at changes sa lineup ninyo. Iyon na nga po, Coach. Kaya huminto na ako sa PBA. Baka dito sa Maharlika, pwedeng mangyari ang gusto ko. Siyempre, kailangan ko ring makapag-establish ng magandang pangalan para sa team ng Cavite. Para pwede ako mag-request sa managers natin. Ipapalagay ko iyon sa kontrata ko.
Sambit nga ni Willie at si Coach Alan naman ay napangiti sa winikang iyon nito. Kailangang maging MVP ako rito sa Maharlika para mas lalong maging maganda ang record natin, para walang players ang mawala sa lineup natin kung makakabuo na tayo. Posible naman siguro yun, coach, hindi ba? Dagdag pa nga nito na ikinatango nga ni Coach Alan na pinapasok na sa opisina ng kanilang gobernador. Ilang taon na nga ang lumipas at hindi pa rin nagiging MVP si Willie De Ocampo sa liga. Palagi rin naman siyang kasama sa mga mahuhusay na manlalaro rito. Dahil nga rin sa ganda ng performance nito sa liga, ay nabigyan ito ng kapangyarihan ng handler nila sa Cavite government na mamili ng players. Nabigyan din siya ng power na magtanggal na ni minsan ay hindi niya ginamit. Ilang players pa lang din naman ang umalis sa kanila sa mga taon na kanyang iginugol dito, kaso dahil nga minsan ay hindi pa sila nagkampiyon o nakarating sa finals, ay napagdesisyonan na rin ng management ng team na bumuo ng bago. Iyong mas bata, iyong may mas malaking potensyal sa hinaharap na progreso ng Cavite Ballers. Ito na nga rin ang huling taon sa kontrata ni Willie at kung walang mangyayaring kampyonato sa kanila ngayong season ng Maharlika, baka ito na rin ang maging last season ko sa Maharlika kapag hindi kami nag-champion. Siguro, oras na rin para magretiro kung iyon ang mangyayari. Sabi na nga lang ni Willie sa kanyang sarili ng mga sandaling iyon. Tahimik man at nakakatakot ang dating niya sa ibang mga nakakakita sa kanya, alam naman ng kanyang mga kakampi sa team na isa siyang mabait na kaibigan, kuya at kakampi. Hindi tayo matatalo, Kuya Willie. Nakalimutan mo yata na bago magsimula ang liga ay may usapan na tayo. Mahinang wika naman ni JC Tenorio. Tayo ang magcha-champion ngayong season, captain. Bulalas naman ni Mikey Corona at si Brian Reyes nga ay tumayo na at marahang tumalon-talon. Si Arlon Cantos naman ay napatingin sa kanyang team captain at nginitian niya ito. Tumayo na nga rin si JC at pagkatapos noon ay doon na rin sumunod si Willie na pinagtatapik sa balikat ang kanyang mga kasamahan. Talunin natin ang Kalapan. Huwag na natin silang pahabulin sa lamang natin. Bulalas nga ni Willie at napatango naman ang apat niyang kasama. Kasunod nga rin noon ay ang pagsagot nila ng malakas na oo. Sinabayan nga rin ng crowd ng Cavite ng cheer na malakas ang pagpasok nila. Nagpunta na nga sila sa side ng Kalapan para sa pag-aabang sa mga ito. Makikita nga ang lakas ng datingan ng mga players ng Ballers na talagang nais ng talunin ng Kalapan nang may malaking puntos na lamang. Ang referee nga ay sumilbato na at makikita na nga rin ang pagpasok ng mga players ng Calapan City. Si Coach De La Rosa nga ay napatingin na lang sa mga players na nakaasul ng sandaling iyon. Ibinalik na nga uli ni Coach Cervantes sina Mendez, Romero at Ibanez. Kasama nga rin ito si Marquili na siyang magiging sentro at si Agoncillo na siyang pupwesto sa power forward. Si Ricky nga habang naglalakad ay makikitang inaayos pa ang armband niyang suot. Ito nga ay ang gawa ni Andrea na may burda ng pangalan nito at ngayon ay may pangalan na rin ng kanyang panganay na anak. Game na ako. Mahinang sabi nga ni Ricky at makikita naman ang pagngisi ni na Carlo at Maki. 16 points. May 4 na minuto pa ngayong quarter. Kayang-kaya pa ito. Sabi naman ni Maki na kalmadong naglalakad papunta sa kanilang side. Si Cantos ngayon ang tatauhan ko. Gaya ng sabi ni coach, mahina siya sa depensa. Sabi nga ni Carlos sa sarili na pumwesto na sa kaliwang bahagi ng kanilang side. Nakikita nga rin ang agad na paglapit sa kanya ni Cantos na agad siyang hinarangan. Ipinasa na naman ni Marquili ang bola kay Ricky mula sa labas. Nagpatuloy na nga muli ang laban. Ayusin mo ang laro mo, Tristan. Sabi pa nga ni Marky sa nasa unahan niyang si Tristan. Makikita nga pinoprotektahan ng dalawa ang daraanan ni Ricky na ngayon ay pinapatalbog na ang bola. Good luck sa pagdepensa kay De Ocampo. Sabi naman ni Tristan dito at agad na napangiti si Lee nang marinig iyon. Hindi ba tayong dalawa ang pipigil sa kanya sa painted area? Sabi ni coach. Sabi naman ni Marky na napatingin na sa player na babantay sa kanya. Si Coach De La Rosa naman ay pasimpleng napasulyap sa bench ng kalaban. Tila napaisip siya kung ano raw kaya ang plano ng coach ng Kalapan sa lineup na ipinasok nito. Sandali nga rin siyang napatingin sa manlalarong pupwesto kay Willie.
Lee ang apelyido nito at sa pagkakaalala niya ay naglaro na ito kanina sa simulang quarter at 3 puntos lang ang nagawa nito. Ngayon nga ay napatingin din siya kay Agoncillo at mukhang ito ang tatao kay Tenorio. Kung ganoon, kailangan ko na lagi makipag-switch kasi kung si Agoncillo ang babantay sa akin ay pwedeng mahuli niya ang pasa ko. Halos magkasing tangkad lang kami nito. Sabi nga sa sarili ni JC na napatingin sa dumating na si Mendez. Pagdating nga ni Mendez sa side nila ay agad na lumapit sa kanya si Reyes na magiging defender niya. Dito na nga siya mabilis na umabante at dito nga ay makikita rin ang mabilis na paghabol sa kanya ng bantay niya. Bumigla nga ng hinto si Mendez at napaseryoso si Reyes dahil masyado raw biglaan iyon at wala nga siyang nagawa kundi ang mapadiretso palayo mula rito. Si Corona nga ay nakita ang pangyayaring iyon at mabilis siyang tumakbo kay Mendez kaso biglang hinawakan ng manlalarong iyon ng bola at ipinasa sa maiiwan niyang si Romero. Napatalon tuloy siya para harangan iyon kaso hindi kumawala ang bola mula sa palad ni Mendez. Bagkus ay pinatalbog nito ng isa ang bola at doon nga ito tumalon at nagpakawala ng isang tres na agad na humalit sa basket. Patras nga na lumayo si Mendez mula sa defender niyang si Reyes na napaseryoso dahil sa nangyari. Si Corona naman ay marahang hindi natuwa sa pagpapakagat nito sa kanya ng fake pass na iyon. Sina Carlo at Maki naman ay kalmado lang na bumaba sa side ng kalaban. Gaya nga kasi ng kanilang inaasahan ay hindi nagmamadali ang mga nakaputi sa pagbaba. Si Reyes nga ay nadala na nga ang bola sa side nila at napatingin nga siya kay Mendez na nakatayo lang sa kanyang harapan. Iba raw yata ito ngayon at parang hindi agresibo sa pagdikit sa kanya. Bigla tuloy niyang naalala ang pagtira nito ng tres kanina kung kaya ginaya niya ito upang bumawi rito. Tumalon nga siya at pinakawalan ng bola kaso nabigla ang mga manonood nang si Mendez ay pumwesto sa harapan nito at tumalon din. Si De Ocampo nga at Tenorio ay napaseryoso sa kanilang nasaksihan dahil sinupal pala ng isang 5'6" ang kanilang player na isang 6'2". Tumapon nga ang bola palayo at dito naman lumitaw si Romero na mabilis na hinarangan ni Corona. Si Maki nga ay pinatalbog ang bola sa kanyang likuran at kasunod noon na yung pagdaan ni Ibanez na pinasahan agad nito. Gaya nga ng inaasahan ni Coach Cervantes na iwanan nito si Cantos. Si Tenorio naman ay kumaripas ng takbo para humabol doon. Ginawa na naman nga ng Kalapan ang kanilang fast break gaming at pagdating ni Ibanez sa harapan ng basket ay agad siyang tumalon. Ang mga manonood nga ay napaseryoso na lang dahil si Tenorio ay nagawa pa ring makaabot dito. Isang ngiti rin ang sumilay kay Ibanez at ngayon nga ay bigla niyang iniiwas ang bola mula sa palad ni Tenorio na nagulat dahil sa pangyayaring iyon sa ere. Napalo tuloy ni JC ang braso ni Ibanez at sa paglapag nila sa ilalim ng basket ay nabitawan pa ng manlalaro ng Kalapan na may numero 8 ang jersey ang bola pataas gamit ang kanang kamay nito. Isang reverse layup ang pinakawalan ni Carlo Ibanez na gumulong sa board ang bola at pumasok din sa basket na nagpatahimik nga sa mga manonood na taga Cavite. Ang silbato nga ng referee ay maririnig din at kasunod noon ay ang pagbulalas nito ng basket counted. Si Carlo nga ay marahang napatingin pa kay JC Tenorio na nasa kanyang tabi na huminga ng malalim dahil sa pagtodo nito ng paghabol sa kanya. Sa paglakad nga ni Carlo Ibanez sa tabi nito ay marahan din itong ngumiti. Si Willie nga ay napaseryoso rin sa nangyaring sequence na iyon ng unang mga possessions ng kalaban. Napatingin nga agad siya kay Mendez at nagulat siya sa taas ng talon nito. Tila nga inabangan daw nito ang gagawin ni Reyes. Ang ganda nga ng block na iyon para sa kanya na isang likas na defender. Napalapit tuloy siya kay Brian para sabihing huwag magmadali. Agad din naman itong nagsorry sa kanya. Pagkatapos nga noon ay nagpunta na sila sa may basket area ng Kalapan dahil may bonus shot pang gagawin si Carlo Ibanez. Hinalit nga ng bola ang basket at tagumpay ang 3-point play ni Carlo Ibanez na napatakbo agad sa side ng kalaban para sa depensa. Ganoon nga rin ang ginawa ng mga kakampi niya. Sa pagpunta naman ng bola sa Cavite ay mabilis na nagbigay ng screen si Tenorio kay Reyes upang si Mendez ang mapunta sa kanyang harapan. Dito na nga nagkaroon ng mismatch at si Ricky naman ay makikitang hindi rin agresibo ang depensa kay Tenorio. Sa kabila nito
ay makikita namang nakaabang lang ito sa gagawin ng ball handler na nasa kanyang harapan. Makikita naman nga si De Ocampo na pinopostehan na kaagad si Markely. Nakita nga ito ni Tenorio at pataas niyang ipinasa rito ang bola. Si Lee nga ay napahanda kaagad, habang si De Ocampo naman ay bumigla ng ikot papunta sa basket. Nakahara nga agad ang braso nito at isang mabilisang layup ang kanyang ginawa. Si Lee nga ay hindi iyon napigilan. Makikita na nga lang din na ang bola ay pumasok na sa loob ng basket at ito nga ang nagbigay muli ng malakas na cheer mula sa kanilang mga fans. Sinambot naman agad ni Mendez ang bola mula sa inbounder at kalmadong itinawid ito sa gitna. Nang makita nga niyang hindi pa lumalapit si Reyes sa kanya, ay ginulat niya ito ng isang malayong tres. Maging ang mga manonood nga ay nagulat sa ginawang iyon nito. Si Coach De La Rosa nga ay napamura na lang dahil hinalit pa noon ang basket na naging dahilan upang masigawan niya si Reyes. "Anong ginagawa mo, Brian? Dikitan mo kaagad. Huwag mo nang hintayin na lumapit sa iyo." Sigaw ni Coach De La Rosa at si Reyes naman ay napatango agad at napatingin kay Mendez na makikitang lumalayo pa atras. 78-69 nga ang score ng oras na iyon at makikita nga si Coach Isaiah na medyo natutuwa dahil sa nangyayari. Nakakagawa na sila ng run ng hindi namamalayan ng kalaban. Si Reyes na nga ang may hawak sa bola at makikita na naman muli ang paglapit ni Tenorio para sa screen para rito. Gaya nga ng inaasahan, naganap nga rin ang switching at sa paglapit ni Mendez kay Tenorio ay binigla niya ito ng abante. Si Ricky ay marahang nag-react doon. Napasabay siya kaso bumigla ng hinto si Tenorio at doon nga ay makikitang nakagawa ito ng espasyo mula sa maliit niyang defender. Sapat na nga raw ito para pumuntos. Nakaabang nga rin siya kung may lalapit ba sa kanya na nakaasul dahil kung mayroon ay ipapasa niya ito sa maiiwan nito. Mayroon nga. Biglang lumitaw si Agoncillo sa kanyang harapan. Hindi niya naituloy ang kanyang tira at nang malibre si Reyes ay doon na nga niya ipinasa rito ang bola. Napangiti pa nga siya dahil isa lang itong fake kaso hindi sumabay si Agoncillo at mula sa likuran nito ay lumitaw si Mendez na mabilis na hinaklit ang bola. Isang steal. Kasunod din noon ay ang pag-abante ni Agoncillo para harangan si Tenorio. Dito na nga rin kumaripas ng takbo sina Maki at Carlo na hinabol din agad ng kanilang mga bantay. Si Reyes naman ay humabol na rin kay Mendez at makikita nga ang tapang ng maliit na iyon na biglang dumiretso sa loob ng arko. Si Reyes nga ay napahanda at si Tenorio naman ay napaseryoso nang may manlalaro pang lumampas sa kanila ni Agoncillo. Kasunod din noon ay ang biglang pagtalo ni Mendez sa ere na kung saan ay sinabayan agad ito ni Reyes. Si Ricky nga ay nagdidilimang paningin ng oras na iyon at ang bolang nasa kanyang kanang kamay ay bigla niyang binitawan papunta sa likuran. Isang no-look pass iyon at ang mga manonood ay nagulat nang may dumating na manlalarong nakaasul at sinalo ang bola. Kuminto nga rin ito sa 3-point area. Si Tenorio nga ay napaseryoso na makita iyon habang si Willie naman ay itinodo na ang pagtakbo upang maabutan ang manlalarong iyon na iniwanan siya. Makikita nga agad si Lee na nagpakawala ng tres at kasunod nga noon ay ang paghalit ng bola sa basket. 78-72 nga ang score matapos iyon at ngayon nga ay makikita ang pagkulong ni Coach De La Rosa dahil sa ginagawa ng Kalapan. Napatawag nga siya ng timeout dahil sa 12 tuturan na ginawa ng kanilang kalaban. Napangiti naman si Coach Isaiah na napatingin kay De Ocampo nang pabalik na ito sa kanilang bench. Walang makakapigil sa kanya sa posisyon niya pagdating sa pagpunto sa lineup ko sa ngayon. Pero ang tanong ay kung makakasabay ba siya sa transitions ng plays na gagawin ng players ko. Speed pa rin ang weapon ng team ko. At kung paano ninyo kami pinasabay kanina sa gusto ninyong pace, ngayon ay kayo naman ang mapipilitang sumabay sa amin. Hindi lang iyon. Pagod na rin iyang si De Ocampo dahil wala pa iyang pahinga sa nakalipas na mga quarters kung iisipin. Kaya paano iyan nahabol kay Marky na hindi naman gaanong nagamit sa unang half. Sabi pa nga sa sarili ni Coach Cervantes na napangiti sa pagbalik ng kanyang mga players sa bench.